In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kayahiya. Tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungo sa Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog, at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumadoon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang lebeta, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Sakay sinakay nito ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkaano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpapakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskreba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa, sa Galacia at sa paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario. Ang mabuting balita ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Lucas ay isa sa mga pinakapopular na talinghaga ni Jesus, ang talinghaga ng mabuting Samaritano. Ipinapakita nito ang kalagahan ng habag at pagmamalasakit sa kapwa. Ano man ang kanilang pinagmulan, relihiyon o kalagayan, si Jesus ay gumamit ng isang hindi inaasahang tauhan, ang Samaritanong itinuturing na kaaway ng mga Hudyo, upang bigyan diin na ang tunay na pagkikipagkapwa ay hindi batay sa pagkakilanlan o sa mga lipunan nilang kinalalagyan, kundi sa malasakit at gawa ng habag. Bilang mga Katoliko, tinatawagan tayo na magpakita ng malasakit sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan at mga taong kadalasan binabaliwala ng lipunan. Ang habag na ipinapakita ng mabuting Samaritano ay larawan ng ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Ang mahalin ng Diyos at ang ating kapwa gaya ng ating sarili.
Hindi sapat ang alam natin tungkol sa kautusan ng Diyos, kundi ito ay dapat na isabuhay. Katulad ng iskriba ng Ebanghelyo, maaaring alam natin ang kautusan. Ngunit ang tanong ay, paano natin ito isinasabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang pagbasa rin ay nagtuturo sa atin na ang pagiging kapwa ay hindi lamang tungkol sa mga taong malapit sa atin, kundi sa lahat ng tao na ating nakakasalamuha, lalo na yaong mga higit na nangangailangan ng ating tulong at malasakit. Sa sulat ni San Pablo na taga-Galasya, binigyan din niya ang kalagahan ng pagtuturo ng tunay na ebanghelyo, tulad ng pagmamalasakit na ipinapakita ng Samaritano. Ang mensahe ng ebanghelyo ay dapat ituro at ipamuhay ng walang pagbabago o pagkompromiso. Ang tunay na ebanghelyo ay nagtutulak sa atin na magmahal ng kapwa tulad ng pinapakita ni Jesus sa kanyang mga turo at halimbawa. Paggunita sa mahal na Birheng Maria ng Rosaryo. Ang mahal na Birheng Maria ng Rosaryo, naway matutunan natin ang kanyang halimbawa ng pananampalataya, pagtitiis at pagkakalinga. Si Maria ay larawan ng isang ina na handang maglingkod, mag-alaga at umaalalay sa lahat sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. Patuloy tayong nilalapit kay Kristo at inaakay na mas maging tapat sa ating pananampalataya at pagkakawanggawa. Tulad ng sinabi ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Panalangin sa mahal na Birheng Maria ng Rosaryo. Mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos at ina ng aming kaligtasan. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ipinagdarasal namin ang iyong gabay at tulong sa pamamagitan ng iyong banal na rosaryo. Idinudulog namin sa iyo ang aming mga panalangin at mga pangangailangan. O inang puno ng awa, tinatawagan namin ang iyong tulong upang patnubayan kami sa aming buhay. Naway matuto kaming magdasal ng may kababaang loob, pananampalataya at malasakit sa aming kapwa. Tulungan mo kaming sundan ang yapak ni Kristo. Naway ang aming mga puso'y mapuno ng pagmamahal at habag tulad ng iyong anak. Sa bawat misteryo ng rosaryo, ipinapaalala sa amin ang mga kaganapan sa buhay ng iyong anak na si Jesus. Naway ang mga aral ng kanyang buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ay patuloy na maging inspirasyon sa amin upang tuparin ang kalooban ng Diyos sa araw-araw. O Birheng Maria, Ina ng Rosaryo, idalangin mo po kami upang matamo namin ang biyaya ng pag-ibig at sa Diyos at sa kapwa. Ialay mo po sa iyong anak ang aming mga alalahanin at ihatid mo kami sa tunay na kaligayahan at kapayapaan ng kalangitan. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.